Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Advento at ika-6 na gabi ng Simbang Gabi. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo at ating sabayan ng koro para sa pambungad na araw. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay sisimbihan natin ang ika-4 na kandila ng Advento. Tinatawagan po natin ang pamilya nila Homer, Cecil at Monique Lang. Mga minamahal na kapatid, sa ika-4 na linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon, kalisabay nito tayo rin ay nasa ika-6 na araw ng ating pagdiriwang ng Simbang Gabi, kung kaya nga patuloy tayong humiling sa ating Panginoon ng mga biyaya na ating pinakailangan. At sa pasimula ng pagdiriwang na ito, pagsisihan muna natin at aminin ang ating mga nagawang mga pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa. Hihingi ito ng kapatawaran upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y nanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal, upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsakit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Numupo po ang lahat at buong puso makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyalamon? Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Immanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarihan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong tauna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mo Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Kristo, umupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Siya pa rin ba yung katabi nyo simula ng unang gabi? Iba na, no? Iba na yung nasuot, siguro. Ayan. Tayo ay nasa ika-6 na simbang gabi at nasa ika-4 na linggo ng panahon ng pagdating o ng panahon ng Adbyento. At habang papalapit na tayo sa wakas ng panahon ng Adbyento at nagpapatuloy ang ating paglalakbay sa mga simbang gabi na ito patungo sa Pasko ng Pagsilang, inaanyayahan tayo ng simbahan na pagnilayan ang tahimik ngunit makatotoong patotoo ni San Jose. Isang taong matuwid, pinili ng Diyos upang maging tagapangalaga ni Maria at ama-amahan ni Jesus. Sinabi nga natin noong nakaraan na araw sa Ebanghelyo na tungkol din kay Jose. Meron si Jose misyon, protektahan, pangalagaan si Maria at si Jesus. At ngayon sa kwento ni Jose, tinuturuan tayo ng ilang mahalagang aral tungkol sa pagiging bukas sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. At mayroong 3 mahalagang bagay na nais kong bigyan natin ng pansin sa buhay ni Jose. Ang una na kanyang tinuturo sa atin ay manatili tayong bukas lagi sa plano ng Diyos. Sa Ebanghelyo natagpuan ni Jose ang sarili sa isang masakit at magulong sitwasyon. Si Maria na kanyang kasintahan ay nagdadalang tao na. At upang maunawaan natin ang pinagdadaanan ni Jose nung panahon na yon, magandang makita natin ano nga ba yung kaugalian sa panahon na iyon ng ating Panginoon nung panahon nila Jose. Na ayon sa mga Hudyo nung panahon na yon, yung ipinagkasundo para sa kasal, kahit hindi pa sila nagsasama, ay considered na mag-asawa na. Kung kaya nga, yung pagkakaroon o pagdadalang tao ni Maria ay isang masakit na katotohanan para kay Jose. At alam natin na mas malagim ang parusa pag nalaman ng taong bayan ang pangyayari nito na hindi naman si Jose ang tunay na ama ng pinagdadalang tao ni Maria. Subalit mga minamahal na kapatid, sa harap ng mga sitwasyon ito, nakita natin na nagpasya si Jose na hiwalayan si Maria ng lihim. Ipinapakita dito sa atin ang kanyang pagiging matuwid. Hindi lamang sa pagsunod sa batas, kundi pati sa kanyang habag at tawa. Sapagkat marami parang kay Jose, biglang gumuho yung kanyang plano, yung kanyang personal na plano na magbuo ng isang tahimik na pamilya. Gayunman, sa gitna ng mga pangyayaring ito na kahit na nasa dilema si Jose, nanatiling bukas ang kanyang kalooban sa plano ng Diyos. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Nagbigay siya ng puwang upang kumilos ang Diyos
sa kanyang buhay. Kaya nga, gaano kadalas tayong nahihirapan at kapag nagugulo na ang ating mga plano, ano na ang ating ginagawa? Mga kapatid, itinuturo sa atin ni Jose na ang pagiging bukas sa Diyos ay nagsisimula sa katahimikan, pagtitiyaga, pagpapakumbaba. Itong tatlong mahalagang bagay, magagandang mga attitudes na ito ang kinakailangan natin para magkaroon tayo ng kabukasan sa kalooban ng Diyos at mapakinggan natin ang kanyang mensahe sa atin. Pangalawang bagay na itinuturo sa atin ni Jose, na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi pagsunod sa tinig ng Diyos. Alam natin na habang natutulog si Jose, kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi ng anghel, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang plano sa tahimik at banayad na paraan. Walang pamimilit. At ipinapakita ng pagtugon ni Jose na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala tungkol sa pag-iral ng Diyos, kundi ang pananampalataya ay pagsunod sa kung ano ang sinasabi ng Diyos, na kahit hindi pa man natin lubusang naunawaan kung ano nga ba ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Maraming dahilan si Jose upang mag-alinlangan, upang matakot, upang lumayo. Ngunit pinili niya magtiwala sa Diyos higit sa sarili niyang pag-unawa. At napakahalaga mga kapatid nito para sa atin na sa panahon ito ng Adbyento at panahon ng mga simbang gabi, marami sa atin ang dumadalo ng misa na may dalang pagod galing pa sa trabaho. Marami tayong mga alalahanin sa buhay marami at mga tanong na tila walang kasagutan. Pero ipinapaalaala sa atin ni Jose na lumalago ang ating pananampalataya hindi kapag malinaw ang lahat, kundi kapag pinipili natin sumunod kahit may kawalan ng katiyakan. At ang pangatlo na tinuturo sa atin ni Jose, magtiwala at sumunod sa salita ng Diyos. Simple at napakaganda ng sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Pagkagising ni Jose, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ginawa niya ang inutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Walang pagtutol, walang pagkaantala, walang kondisyon. Nagtiwala si Jose sa salita ng Diyos. Agad siyang umilos. Mga kapatid, ang tahimik na pagsunod na ito ang nagbago sa takbo ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng pag-oo ni Jose, pumasok si Jesus sa mundo sa loob ng isang tunay na pamilya. May tunay na pagsubok at tunay na pag-ibig. Walang binigkas na salita si Jose sa Ebanghelyo. Wala tayong maririnig na kanyang sinabi. Ngunit ang kanyang mga gawa ay makapangyarihan pa kaysa sa salita. Kaya nga, sa araw na ito,
pinaalalahanan tayo. Itinuturo sa atin ni Jose na ang kabanalan, ang pagtitiwala at pagsunod ang siyang ating kinakailangan. Tahimik na pumasok ang Diyos sa ating buhay. Ang kapanganakan ni Jesus ay naganap sa ganitong paraan. Hindi sa karangyaan, kundi sa kababaang loob. Pumasok ang Diyos sa mundo sa pamamagitan ng isang payak na tahanan, sa pagsunod ni Maria at Jose, at sa tahimik na katapatan nila sa Diyos. Ganito maraming mga kapatid, nais na pumasok ng Diyos sa ating buhay ngayon. Hindi palaging sa pamamagitan ng mga himala, kundi sa marahang paanyaya na nangangailangan ng tapang at pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Kaya habang tayo ay nagpapatuloy sa ating mga simbang gabi na ito, marami tayong mga itinataas sa Diyos sa panalangin. At sa pagpapalapit na Pasko na ito, tinatanong tayo ni Jose ng isang mahalagang tanong. Handa ba kayong isuko ang sarili nating mga plano upang matupad sa atin ang mas dakilang plano ng Diyos? Tulad ni Jose, mga minamahal na kapatid, naway matuto tayong makinig sa katahimikan, magtiwala sa panalangin at sumunod ng may pananampalataya. Naway ang panahon na ito ng Adbyento, mga simbang gabi, ay magpanibago sa atin ng biyaya upang makapagsabi tayo ng oo sa Diyos, kahit hindi malinaw ang lahat. Habang inihahanda natin ang ating kalooban, ang ating puso para sa kapanganakan ni Kristo, naway akayin tayo ng halimbawa ni San Jose sa mas malalim na pananampalataya, mas matibay na pagtitiwala at masayang pagsunod sa Diyos, upang ang nagliligtas na plano ng Diyos ay magningning sa atin sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Amen. Magsikayo po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inibig, nanawag sa kinaroroonan ng mga limao, nang may ikatlong araw ay nabuhay na mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa namamabuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos namin mapagmahal, taglayin nawa namin iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinagkatotohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling.
tapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. Diyos namin na pagmahal, isaloob at ibahagi nawa namin mga nakikipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Diyos namin mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahal silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa ating Diyos ang ating personal na kahilingan, ganoon din ang lahat ng mga may intensyon sa mga misa na ito ng simbang gabi. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat.
ng paglukop ng banal na Espiritu na bumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang pinangtunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista ang kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming mari, katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tikman. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Hanggang sa siya'y
tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maripagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sa kaluhin ng mga nakagagaling na mundo sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ang lakas na ito. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Lumubog po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inalayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako dapat na magtuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Ang 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 katawan ni Kristo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal
Amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananapit sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsimpo muna po ang lahat. Para sa announcements po mula sa ating parokya, ang mga pari po ay available for confessions hanggang December 23. Confession hours, except on Sunday, will be from 5:45 a.m. to 11:30 a.m. at 5 p.m. hanggang 9:30 p.m. Yung Christmas and New Year's Mass schedule po, meron po dun sa harapan at makikita lang po natin sa December 24, yung Christmas Vigil Mass, 5:30 English, 7. Ano naman po, hindi natin isa-isahin. Ang Tagalog Mass ng December 25 ay sa ganap na ika-12 na tanghali, 12 o'clock noon. Ang ating pong misa sa parish hall sa December 25. Birthday and wedding anniversary, Thanksgiving Mass sa December 30, 7:45 p.m. All faithful are reminded that during Christmas and New Year Masses, the existing baby's room next to the altar will be reserved for elderly and the people with special needs. Assisi Chapel will be reserved for parents with infants. At ang Jubilee year under the title Pilgrims of Hope, which commenced on December 2024, will be concluded with closing ceremony at our parish sa Friday, 26 ng December, 7 o'clock p.m. Mass. Ang closing ceremony with Holy Mass will be celebrated naman sa Vicary, sa Rasal Kaima, sa December 27, 6:30 p.m. na pangunahan ni Bishop Paulo Martinelli. At ang solemn closing celebration sa St. Joseph Cathedral sa Abu Dhabi ay sa 28 po ng December, 6 p.m. As per instruction by the concerned government authorities, there shall be no gatherings in the church premises after 10 p.m. Furthermore, all faithful are strictly advised not to gather in groups outside the church gate after 10 p.m. And you are also requested to disperse soon after the service. So kindly be aware that the CCTV cameras of all churches are being monitored by the Sergeant Police Headquarters since 15th of December 2025. A night vigil organized by all prayer groups of our parish will be held on Saturday, 3rd of January 2026 from 10 p.m. to 5 a.m. sa parish hall. At ganun din po, tuloy pa rin po yung registration for our Marian Pilgrimage na gagawin sa May 24 to 26. For more details, tingnan na po ang ating FB page or contact SISPAM. And yung mga announcement natin, search for Batang Santo Niño, ages 5 to 7. Makipag-ugnayan po kay Sis Andy. Ang Philcom po ay nananawagan sa lahat ng mga lehitimong mga taga-Cebu o grupo na gustong mag-perform ng sinulog dance sa January sa kapistahan po ng gaganapin natin. Makipag-ugnayan din po kay SISPAM. Magkakaroon po tayo ng mass wedding sa October. So yung mga nais pong sumama sa mass wedding ay magpalista, hanapin si Sis Roda at o si Sis Janet. Ang simbang gabi mass intention po, pwede po kayong magbigay sa mga nakumuha ng mga software sa mga volunteers. At isulat po yung date. May ilang araw pa po tayo para sa ating simbang gabi. So, ganun din po. Hinihingi po namin ang inyong kooperasyon. Alam po natin, mahirap po lalo na Sabado-Linggo dahil ginagamit din po ang ibang mga hall, ang mga chapel, kaya medyo nagsisiksikan tayo, nahihirapan tayo maghintay sa labas. So, balik po maganda naman ang panahon ngayon, medyo magdala lang po ng jacket, medyo malamig sa labas, sa paghihintay. So,
Saturday and Sunday po, mahirap po talaga. Kaya nandun yung pagtsatsaga natin nakikita. No? So, tayo po ay sumunod lang sa mga instruction ng mga volunteers po natin. Bukas po, December 21, wala po tayong misa ng alas 12:15. Ano po? Ang misa na po natin ay sa gabi na po ulit, ang simbang gabi. At yung mga nagnanais mag-offer, pwede po kayong mag-offer during the Mass. And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-offer. Nakapuno na po tayo ng box. So po yung maipadala natin na pagkatapos na po itong mga simbang gabi na ito. Po. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa mga kababayan din natin na padadala natin ng mga ino-offer po ninyo. Maraming salamat po. At magkakaroon po tayo ng Noche Buena Package Raffle para sa mga senior citizens, PWD. No? Registration will be open sa ating FB page tomorrow. At bago po tayo umalis, siguraduhin po natin malinis ulit ang ating lugar, ang ating inalisan. Dahil bukas ng maaga ay meron pa rin po misa na kasunod, 5:45. So sana po panatili natin malinis. Hindi na po makakapaglinis yung mga tagalinis po natin ng simbahan. Hindi nila kaya hanggang oras po. So tulungan po natin sila. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong at naging bahagi ng paghahanda ngayong gabi ito. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat